Magandang tanghali mga kapatid. Dito po ako ngayon ah, sa isang makahoy na lugar kung saan may napansin ako na isang kapatid natin na natutulog. Kapitan natin guys. Nicole, musta? Nagkaon? Susud ani mo? Ha? Ha? Anak walet ra ka? Nana malay kay ko lagi? Kutsun lagi? Pakinit ani mo? Diin man dapit ah. Gilabay na? Oh. Nindot man no kay mura sa moskitero no? O kana ba o? Dili na ka pa ako glamok ana o pa akong gyapon. Hinang mo dikit man sa gud sa imong panit mo nang mapaakan gyapon ka kay dikit man gud gawas atong moskitero gid nga maplastar gid ba. Naglungag ka? Ha? Nang buntag? Wala pa na mapanos. Oh. Napakay sobra dang akoan. Wala na. Oh, gi kapitan ti kag paraon niya. Guys. Ito pala si kapatid nating si Nicole. Kung nakikita nyo guys, mahirap yung kalagayan niya guys kasi dito lang siya nakatira sa dito sa may puno ba. Tapos yung trapal na medyo hindi kalayuan, yun yung maging ano niya, maging protection niya kung uulan. So sobrang mahirap talaga yung kalagayan niya dito kasi wala siyang bahay na masisilungan, yung trapal lang. So ito lang yung higaan niya, duyan lang na duyan na iginapos sa punong kahoy para magsilbing higaan niya. So sa ngayon, tapos na siyang mananghalian. So ito yung magluluto lang siya dito. Asa imong lutoanan? Gihipos amone, kani. So ito guys, ito yung parang niya, yung burner niya, yung portable burner. So nilagay niya sa loob para hindi mawala kasi minsan kasi may dadaan dito na yung mga nangangalakal, minsan pag wala siya kasi may umalis siya, may pinuntahan siya, minsan yung mga lakal na dadaan kinukuha yung yung mga gamit. So dito may siya dito, yung mga kunting gamit niya. Yun nga lang, nasa labas, so hindi talaga safe. So tingnan natin buksan natin yung mahiwagang mahiwagang kaldero. Anong laman? Oh. Nakikita nyo ba yung laman guys? Invisible yan guys. May laman yan pero invisible. Kawawa talaga guys, no? Walang laman yung yung kaldero niya.
Yung sa kabila kaya, meron kaya? Tara na, buksan natin. Yun. May tira pa siyang pagkain. Pero kanin nga lang. Saan kayong ulam dito? Siguro maghahanap pa siya ng ulam. So guys, itong si Nicole guys, matagal-tagal na rin kaming magkakilala nito. Siguro mga ilang taon na din kaming magkakilala. Tapos pag minsan dumadaan ako dito, mag-uusap kami, bibili ako ng pagkain, sabay kaming kumain. Yun nga, ito yung background ng kanyang buhay ngayon. Dito lang siya sa ilalim ng punong kahoy tumira, kasama ang kanyang duyan. Ito lang yung nagsilbing higaan niya. So ang sabi niya may kapatid daw siya, pero nag-asawa na rin. So hindi rin siya pwedeng anong ba tawag nun? Hindi siya pwedeng makisama sa kanila kasi yun nga, may mga anak na din, so hirap din sa buhay. Kaya minabuti niyang magsarili na lang sa abot ng kanyang makakaya. Talagang ginawa niya lahat para mabuhay mag-isa. So nung nakilala ko siya, talagang naawa ako sa kanya kasi sobrang hirap kasi ng kalagayan niya, siya lang mag-isa. Tsaka walang matutuluyan na bahay. So sana mga kapatid, pag nakita nyo tong video na to sa buhay ng kapatid natin na si Nicole, sana po so restore ng Tagalog Sana po matulungan natin siya kahit sa anong paraan. So ginawa ko tong video na to para makikita ninyo kung ano talaga yung actual na buhay niya sa ngayon. So hanggang dito lang mga kapatid. Hanggang sa sunod na naman na video natin. Paalam po.